Direktahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Davao City, sinalanta ng bigla ang pagbaha matapos ang 2 oras na pagulan. Libo-libo apektado. Hindi bababa sa 19 na tao. Patay! Kampo ni Hubert Webb. Nagalit sa ginawang press con ng DOJ at NBI na anyay trial by publicity, kayong inabsuelto na siya ng Korte Suprema. These cruel, evil people. Justice Secretary Laila De Lima, pinag-aaralang ipadisbar. NBI, pinanindigan ang resulta ng kanilang re-investigation. Laban ng Ascals kontra Sri Lanka, inaabangan na. Floyd Mayweather Jr. handa na raw makipagbakbakan kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Exclusive, mga bus na halos baluti na ng sticker ads na madalas umanong targetin ng mga holdapper, pinaghuhuli. Kayo ang boss po. Sa bisperas ng kanyang unang taon sa pwesto, Pangulong Aquino, pasado ba sa kanyang mga boss? Sa Amerika, lalaking lasing nahulog mula sa escalator. Sa China, isa na namang bata naipit sa pader. Dancing enforcers ng Isabela, agaw pansin sa kalsada. Chris Bernal, may eating disorder ba kaya sobrang payat? At Joshua Junicio, harapan ng tinanong si Barbie Fortesa kung nagseselos ito kay Julian San Jose. Gabi po, nagulantang sa Malaondoy na bigla ang pagbaha ang mga taga Davao City kagabi. 25 na ang kumpirmadong patay. Libo-libo ang apektado at kanya-kanya silang diskarte para makaligtas. Nakatutok po doon live sa mga sandaling ito. Si Tek Ocampo ng GMA Davao. Tek, kamusta na kayo dyan? Yes, Mel, Mike, sa bilis ng pagragasa ng tubig, baha mula sa ilog ng Apangi dito sa lungsod ng Davao. Tila malakas na bagyo ang tumama sa 4 na mga barangay dito sa lungsod. Ganito na agad kalaki ang tubig matapos lang mahigit 2 oras na pag-ulan dito sa Davao. Bandang alas 10 kagabi, nagsimulang umulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Pasado alas 12 ng hating gabi, umapaw na ang Pangi River. Nagmistulang ilog ang MacArthur Highway. Ito ang nagdudugtong sa barangay Matina Pangi, Matina Playa, Matina Crossing at Talomo, ang mga barangay na apektado ng flash flood. Sa bilis ng pangyayari, kanya-kanyang diskarte ang mga residente para maligtas ang sarili at may salba ang ilang gamit. Ang ilan, sa bubungan na lang naghintay ng rescue. Agad namang rumesponde ang Rescue 911 ng Davao City sa mga lugar na tinamaan ng baha. Tinatayang 15,000 pamilya ang apektado sa baha. We will provide whatever assistance that we can, no? Kung immediate assistance to our fire victims, and the city will be helping them sa funeral services. Pagsikat ng araw, kitang-kita ang tindi ng pinsalang hatid ng flash flood. 40 bahay ang nasira at naanod ng tubig baha. Karamihan dito ay sa tabi ng ilog ng Pangi sa Matina. Umabot sa 40 million pesos ang danyos dulot ng baha. I don't think siguro kung sa relief goods lang dili siguro tanan-tanan makuha na gyud sa 40 million because sa pagkakaroon ng good na may ready reserve ang CSSDO. Question na lang is how many times will we release? Kahit mga sasakyang bumabaybay sa MacArthur Highway sa Bangkal, inanod din ng rumaragas ang baha. Nakaligtas naman ang mga driver nito.
Nakasandal sa bahay ni Ginang Elisa Orculio ang mga sasakyan na nagpatindi ng pinsala sa kanyang bahay. Ang tubig naglaki na, ganyan, andito na sa among katawan. Oh, niya. Ang dalawang sakyan na palaging magdumbal dyan. Napinsala rin ang tulay sa Balusong, kaya mga light vehicles lamang muna ang pinapadaan. Pero higit sa pinsala sa ari-arian ang nagbuhis ng buhay. Si Alexander, taga Matina Crossing, halos pagsakluban ng langit at lupa, nakaligtas siya sa dilubyo. Pero ang misis at dalawang anak, edad 4 at 8 at mga biyanan, lahat namatay. Gusto na ako maluwas, pero luwaso na ako sila. Yun ako maluwas. Kasi kakapana akong tubig. Takas na yun sa tao. Naanod mag-apuntong balay ng ilang gisakan. Tapos, nasa putong ilang gisakan na namatay po bata. Sa kasalukuyan, nakatutok ngayon ang lokal na pamahalaan ng lungsod sa pagbibigay ng tulong sa mga residenteng apektado. Yes, Mike, ngayong hapon lang inaprubahan na ng City Council dito sa lungsod ng Davao na i-declare ang 4 na barangay under state of calamity at nagpalabas na rin ng more than 50 million pesos na pondo para itulong sa mga nasalanta ng pagbaha. At pagkain, damit at gamot ang kailangan ng mga biktima ng flash flood dito. Mike, ang GMA Kapuso Foundation ay nagsaga agad ng relief operation sa Purok 8 dito sa May Matina, Pangi. Mike? Tek, kamusta naman ang lagay ng panahon dyan sa inyo? Dyan sa may lungsod ng Davao, Tek? Tek, Mike, sa kasalukuyan, medyo umaambon ng konti. Ngayon, nandito tayo sa labas, umaambon at narinig na namin kanina may pagkulog at pagkidlat. Kaya nga, sabi ng Davao City Disaster Risk Reduction Council na mag-ingat ang mga taong bayan at pinayuhan silang wag munang bumalik sa kanilang mga tahanan kung saan ito tinamaan ng baha dahil baka maulit pa ito. Ngayon, naririnig natin ang pagkulog at pagkidlat, Mike. Talaga bang ganyan ang panahon dyan sa Davao pag ganitong bahagi ng taon, pag ganitong mga Hulyo, Agosto, Tek? Mike, ayon sa Pag-asa, meron tayong tinatawag na Intertropical Convergence Zone. At normal na dito sa lungsod ng Davao na parati kaming inuulan at may mga pagbaha. Pero itong first time na nangyari na napakalakas ng tubig baha at ang bilis ng pag-akyat ng tubig dito sa May Matina, Pangi. Hindi ito inaasahan ng taong bayan, Mike. Yung river na yan, na Matina, Pangi, ayon ni Mayor Sara Duterte, nagkakaroon ng pag-apon ng tubig dyan, pero hindi ganito katindi, Mike. Maraming salamat, Tek Ocampo ng GMA Davao. Nililinaw naman po ng Pag-asa na walang bagyo. Ang malakas na pag-ulan na naranasan dyan sa Davao ay dulot ng tinatawag na thunderstorm o pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Ginagawa raw nilang kanilang makakaya para magbigay ng tamang taya ng panahon, kaya sana raw ay wag naman silang sisihin sa nangyari. Nakatutok si Connie Sisong. Umiiral ang weather system na Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Sa loob ng ITCZ ay may mga thunderstorm. Ganito ang naging sanhi ng flash flood na tumama sa Davao City. Bagamat may bahagi ng lungsod na nairehistro ang light at moderate lang na pag-ulan, heavy rainfall ang bumagsak sa dalawang barangay. Ang resulta, hanggang bewang na baha sa barangay Palomo at Matina, Pangi. Pero di na raw dapat ito ipagtakapal lalo't iba na raw talaga ang takbo ng panahon ngayon. Ang lugar ng Mindanao kung saan naroon ang Davao na kinagis na nating parating may mainit na panahon noon, ngayon binabagyo at binabaha na. We're making sure that the whole country is actually forewarned and on time. Bago pa lang magtag-ulan, nag-meeting na tayo lahat na kailangang ayusin natin yung drainage system natin, ayusin natin yung mga daloy ng tubig at dapat nagmamonitor tayo palagi sa ating mga panahon. Kasi kita naman natin na yung mga normal noon, hindi na siya normal ngayon. Isa rin sa nakikitang dahilan ng Pag-asa sa pagkakaroon ng flash flood sa Davao ay maaring dahil sa barado o kaya'y mababaw ng daluyan ng tubig sa lugar. Kung kaya't panawagan niya sa mga tila ipinapasa na naman ang sisi sa kanilang ahensya. Mukhang mali naman ho yata na sisihin yung Pag-asa dahil talaga naman pag titignan nyo, lahat na ibibigay nating warning ay ibinibigay natin
parang ano to, no? We can only do so much. Sa ngayon, wala pang namamata ang sama ng panahon ng Pag-asa. Pero dapat daw paghandaan ang tinatayang 19 hanggang 22 pang bagyong daraan sa bansa ngayong taon na siya raw ginagawa ngayon ng ahensya. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 5 Doppler radars na operational na at 3 pang mga inaasahang maikakabit sa western side ng Mindanao ngayong taon. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Nakunan din po ng ating mga youth scooper ang tindi ng biglaang pagbaha sa Davao City. Sa mga kuha ni youth scooper Jomar Lumanta, maraming sasakyan ang inanod ng baha. Sa paghupa ng baha, tumambad na ang malaking pinsala sa mga ari-arian. Ito na raw yata ang pinakamatinding pagbahang kanilang naranasan. Nakuna naman ni youth scooper Noe Johnny ang taas ng pagbaha kagabi. Malakas daw ang pagragasa, kaya naman hindi na sila nangahas na lumusong pa. Pwede pa rin po kayo magpadala ng mga video o litrato ng mga mahalagang balita. Mag-log on sa www.newscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litratong pagmamay-ari nyo mismo ang inyong ipadala sa amin. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng matinding pagbaha sa Davao. Nitong Abril lang ay nagkaroon ng biglaang pagbaha o flash flood sa ilang bahagi ng lungsod ng Davao. Mula tuhod ng Gambalikat, ang tubig baha, bunsod ng malakas na ulan. Noong Nobyembre ng taon 2008, isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte matapos umapaw ang ilog ng Saug. Isinailalim din sa state of calamity ang lalawigan ng Davao del Norte noong Enero ng taong 2007 dahil sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa o landslide. Isa sa mga napuruan ang lungsod ng Tagum kung saan mahigit 3,000 pamilya ang apektado. Disyembre taong 2007 naman nang malubog sa tuhod na baha ang halos 200 bahay sa Malita, Davao del Sur.